Lolo, ayos ka lang ba? Kalahating taon na ang lumipas. Nagkatotoo ang hula ni Dakilang Manggagamot Subo. Malapit na ang katapusan ni Lolo. Bilis, tawagin ang Dakilang Manggagamot. Bilis! Ginoong Seng, narito na tayo. Ang general manager ng Seng Group na si Seng An ay bumibisita kay Dakilang Manggagamot Subo. Pakiusap, tulungan kami ni Dakilang Manggagamot Subo. Iligtas niyo po ang aking lolo. Ginoong Seng, masyado kang nagpapakumbaba. Isa lang akong manggagamot sa probinsya, hindi isang dakilang manggagamot. Malubha ang lagay ni matandang Seng. Baka hindi na. Marunong ka palang tumingin sa sarili. Isa ka lang namang manloloko para sa pera. Manggagamot sa baryo lang. Sino po ito? Ako ang personal na doktor ni Tagapangulo Seng. Sertipikado ng autorisadong institusyon sa medisina. Ang pinakamagaling na doktor, Bensi. Ginoong Seng, nakita mo naman. Isa lang akong doktor na nakayapak na may kaunting alam. Dahil may eksperto na kayong kasama, wala na akong magagawa. Umalis na lang kayo. At saka, paalalahanan mo itong si Ginoong Manok? Ginoong Bensi. Sa susunod, mag-ingat sa iyong mga bisyo. Kung hindi, sa liit ng katawan mo. Bago lumipas ang 2 taon, manghihina ang katawan mo. Ano ang sinasabi mo? Marunong ka bang magsalita ng maayos? Bensi, humingi ka ng paumanhin kay Dakilang Manggagamot Subo. Ginoong Seng, nakita mo naman, hindi sa minamaliit ko siya. Akala ko, makakakita ako ng higante sa medisina rito. Tingnan mo ang edad niya. Malinaw, na isa siyang maliit na manloloko. Kung mapapagaling niya, si matandang Seng ngayon, hindi lang ako hihingi ng tawad. Luluhod pa ako at tatahol na parang aso. Hindi lang ako hihingi ng paumanhin. Luluhod din ako at tatahol na parang aso. Seryoso ka ba riyan? Seryoso ako. Sige, dahil diyan, may isa pa akong hiling. Dakilang Manggagamot Subo, magsalita ka. Gusto ko Ako, siya. Gusto ko siyang maging fiancé ko. walang hiya. Sige, basta't mapagaling mo ang aking lolo. Pumapayag ako. Papasukin na si matandang Seng. Lolo, Talagang gumaling siya. Lolo, Lolo, Talagang napagaling niya siya? Dakilang manggagamot? Tunay na dakilang manggagamot? Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na. Salamat sa iyo. salamat Dakilang Manggagamot Subo. Maraming salamat. Sekretarya Liu, bilis, asikasuin agad. Magpagawa ng plaque at banner para sa kanya. Bilis, opo? Ikaw. Akin ka na. Ikaw. Akin ka na. Manok, tuparin mo ang pangako mo. Ginoong Seng, ako. Aw, aw, aw. Aw, aw, aw. Aw, 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 aw. Isang tanyag na pangunahing doktor. Nakakahiya ka. Layas. Kuya Itsan. Ang galing-galing mo talaga. Ang hirap gamutin ng kakaibang sakit, pero napagaling mo. Wala lang iyon talaga. Dahil lang sa namuong dugo sa ugat. Masyadong delikado ang operasyon. Hindi rin kaya ng gamot. Umaasa na lang ang tao sa makina. Ang tradisyon ng medisina ay matagal nang nakalimutan. Bailing. Bailing. Gusto mo bang manatili sa akin bilang mahal ko? Anong problema, Bailing? Masakit ang tiyan ko. Higa ka muna, titingnan kita. Anong nangyari, Bailing? Masakit ang tiyan ko. Humiga ka, titingnan kita. Hindi, wag na. Hindi ako komportable. Hindi komportable? Bakit naman? Kapag may sakit, dapat magpatingin. Noong mga araw na iyon para sa mga babae, Noong mga araw na iyon,
Aling mga araw iyon? Iyong mga araw ng regla. May sakit ng regla ako. Sakit ng regla ba? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, mas mabuti na. Katatapos lang ng acupuncture. Huwag gumalaw, magpahinga ka lang. Kuya Itzen, pwede mo bang sabihin kung paano ka naging ganito kagaling? Lihim ito. Sa nakalipas na 23 taon, hindi ko man lang nahawakan ang kamay ng babae. Ngayon may sakit na walang lunas ako at mamamatay na. May sakit ako na walang lunas at malapit ng mamatay. Kailangan kong maranasan ang makasama ang isang babae. Kung hindi ay masasayang lang ang buong buhay ko. Using. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Itzen, para kumita ng pera. Magpapalit ako ng tao. Iba na lang ang papuntahin dito. Huwag kang kumuha ng iba. Kailangan ko ng pera. Hayaan mo na akong kumita nito. Bakit kailangan mo ng ganoon, karaming pera? Ano ang dahilan? May sakit na walang lunas ang lalaki ko. Kailangan ng maraming pera para sa pagpapagamot. Ito ang aking asawa. Malalang cancer. Ito ang kaklase kong si Suwo Itzen. Maupo ka. Kasalanan ko ang lahat. Nadamay ko pa si Singsing. Para lang sa pagpapagamot ko. Naubos ang lahat ng aming naipon. At marami pa kaming utang sa iba. Using. Sumama ka sa akin? Huwag mo na siyang gamutin. Ang sakit niya ay walang katapusan. Ito ang kaunti kong ipon. Itago mo ito para sa pangaraw-araw. Ako. Sige na, kunin mo na ito. Singsing, lumabas ka muna sandali. Kami ni Itzen ay may pag-uusapan lang. Sige. Itzen, makinig ka sa akin. Mabuting babae si Singsing. Mabait at mapagmahal. Kapag wala na ako, pakasalan mo siya. Mamatay na rin naman ako. Kuya San, tumayo ka. Kuya San. Ito. Hindi ko talaga kaya. Ako ang henyo sa gamot, dahil busilak ang puso mo at may angking galing, gagawin kitang disipulo ko. Itzen, gumising ka. At ayun na nga, natutunan ko ang panggagamot. Kuya Itzen, kaya pala, natuto ka dahil kausap ng espiritu. Biro lang iyon. Walang kakaibang kapangyarihan. Sino ang nag-aaway? Kapitbahay mo ba sila? Para kang manok na hindi nangingitlog. Anong silbi mo? Paano ako magkakaanak mag-isa? May problema ang binhi mo? Anong kinalaman ng lupa rito? Magsalita ka pa. Papatayin kita. Grabe naman sila. Tama na. Hindi tayo dapat makialam sa iba. Bumangon ka na. Hindi pa tayo naghahapunan. Hindi na ako kakain. Gabi na at kailangan ko nang umuwi. Akala ko ba hindi ka na aalis? Kailan mo ba ako pakakasalan? Sino yan? Sino yan? Ate Saucy. Ito? Anong may paglilingkod ko? Mula nang ikasal kami, wala pa rin kaming anak. Araw-araw niya akong minumura. Kapag lasing siya, sinasaktan pa niya ako. Tulungan mo ako. Kapatid na Itzen, tulungan mo akong magkaanak. Ate Saucy. Ito? Ang pagiging baog ay hindi malalang sakit. Kaya kong gamutin yan. Talaga? Ate, humiga ka muna. Titingnan ko ang pinagmulan nito. Itaas mo ang iyong damit. Titingnan ko ang tiyan mo. Masakit ba rito? Hindi masakit. Ang sarap nito. Ate? Pigilan mo ang sarili mo. Hindi ko na mapigilan.
Itsen, anong ginagawa niyo rito? Anong ginagawa niyo? Bailing. Bailing. Bailing, huwag kang umalis. Bakit hindi ako aalis? Gumagawa kayo ng kahiya-hiya at gusto niyo pang manood ako. Nagkakamali ka. Ginagamot ko lang si Ate So. Bailing. Sandali lang. Bakit ka na naman nagagalit? Anong problema ni Ate So? Bakit sumisigaw sa karayom? Ako. Hindi ko rin alam eh. Dahil mahilig kang manggamot, tingnan mo rin kaya ako. May sakit ka rin. Oo, sakit sa puso ito. Paalam. Diyos ko po, sa wakas ay umalis na siya. Ilang taon lang ang tanda ni Ate So. Bakit nanay ang tawag mo? Peke lang to ba ang tingin mo? Naku, ang sama mo. Seryoso? Ang sigaw ni Ate So kanina ay talagang napakasarap. Sisigaw ka rin ba ng ganoon? Sino yan? Bakit ang aga-aga? Kuya Itsen, Sino yan? Kuya Itsen, sumama ka sa pamilya Seng. Tumawag si Kuya kanina. Sabi niya kritikal si Lolo. Ano? Hindi maaari. Lolo, ayos ka lang ba? Patingin nga ako. Saan galing ang batang ito? Huwag mong sayangin ang oras. Ikaw ang mananagot kapag may nangyari. Dakilang manggagamot, Sue. Mabuti at dumating ka. Maayos pa si Lolo kagabi. Pero ngayon ay ganito na. Huwag na kayong magingay. Nalason si matandang Sing kapag hindi na agapan. Manganganib ang buhay niya. Sus, ikaw lang. Bubula ang bibig ni matandang Sing. Mawawalan siya ng malay sa 3 minuto. Kahit ang Diyos ay hindi siya maililigtas sa 10 minuto. Ilang mga sirang karayom na pilak lang. Talagang suntok sa buwan. Tumahimik ka. Lolo. Lolo. Lolo? Lolo? Ginoong Seng, huwag mag-alala. Maayos na ang lagay ni matandang Seng. Mamaya, magbibigay ako ng ilang dosis ng gamot. Inumin ito sa loob ng 1 linggo at gagaling na siya ng lubusan. Salamat dakilang manggagamot, Sue. Sa muling pagliligtas ng buhay. Mga tauhan. Ang perang ito ay bilang pasasalamat ko. Pakiusap tanggapin mo to. Bilang isang manggagamot, tungkulin ko ang tumulong sa may sakit. Sa paggamot, hindi ako tumatanggap ng pabuya. Bayaran lang ang ilang dosis ng gamot. Bailing. Mukhang maayos na si matandang Seng. Bumalik na tayo agad sa klinika. Marami pang tao sa baryo ang kailangang asikasuhin. Sige po, Kuya Itsen. Magpapaalam lang ako kay Kuya at mag-aayos ng gamit bago umalis. Sige. Aba, hindi ba't ikaw si dakilang manggagamot, Suwo? Busilak ang puso ng dakilang manggagamot. Ang daming pera niyon, pero hindi ka man lang natukso. Hindi ko alam kung ang bango ko ay sapat na para maakit ka. Anong dakilang manggagamot, Suwo? Ganoon lang pala siya. Akala ko ba ay isa kang inosenteng hangal na bata lang? Ako naman, wala pang ang ginagawa sa'yo. Pero heto't mabilis kang naging alipin ng ganda ko. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Isang maliit na laro lang. Noong nalaman kong nalason si matandang Seng, nagsimula na akong mag-ingat sa iyo. Paano mo yun nagawa? Magsalita ka na. Sino ang nagutos sa iyo? Bakit mo ito ginagawa? Saklolo, binabastos ako. Dakilang manggagamot, Sue. Ano ito? Hindi pa rin sumusuko. Gagamit sana siya ng gamot na nakakahilo, pero hindi niya akalaing mahuhuli ko siya. Tingnan mo, doon sa kanyang pulso, may bakas pa ng gamot na nakakahilo. Kita mo? Hindi man lang siya makagalaw ngayon. Ikaw. Anong ikaw? Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Mukhang gusto mo nang mamatay. Hinala ko ang pagkalason ng matandang Ginoo ay may kinalaman sa kanya. Siyempre, wala pa akong matibay na ebidensya. Kung paano siya paaminin, nasa sa iyo na iyon. Huwag mag-alala, dakilang manggagamot, Sue. Sisiguraduhin ko magsasalita siya. Mga tauhan, dalhin siya palayo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Suwo Itsen, huwag kang masyadong magalak. Hindi ka palalampasin ng amo ko. Hello?
Ano? Sinira ang klinika? Mahal, okay ka lang ba? Pakialamero ka talaga. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Sirain niyo ang lahat. Walang ititira kahit isa. Tigil. Yusing? Bakit kayo nandito? Ano ito? Dahil pinagaling mo. Ang sakit ng aking mahal. Pumunta kami para magpasalamat. Pero pagdating namin dito, wala ka pala rito. Kaya hinintay ka namin. Tapos dumating sila. Bigla na lang silang nanggulo. Hindi nakatiis si Kuya San. Kaya nakipagtalo siya sa kanila. Sino ba namang mag-aakala na sasaktan nila siya? Wala naman tayong atraso. Sa isa't isa noon pa man, anong ibig sabihin nito? Akala ko kung sino na. Hindi ba't ikaw ang probinsyanong doktor sa baryo natin? Bakit? Matapos mong makapinsala, bawal na kami magreklamo. Huwag kang manira. Manira raw. Ha ha ha. Ilabas niyo siya para makita niya. Tingnan mo. Hindi ko kilala ang taong ito? Hindi kilala? Ito ay mula sa pamilya ng aking ikalawang tiya, sa ikaapat na anak ng ikatlong tiyo, ang ikalimang apo. Tingnan mo to. Anong gagawin mo? Pinaglalaruan lang kita. Anong magagawa mo? Bula ng toothpaste. Mukhang ang sakit ng kapatid na ito. Kapag hindi nagamot agad, baka hindi na siya magtagal. Sinong nagsabing tumayo ka? Boss, masyadong masakit ang turok niya. Hindi ko na, kaya... Walang kwenta. May galing ka rin pala, pero huwag kang magmalaki. Sasabihin ko sa iyo ng tapat, hanggat nasa baryong ito ako, ang klinika mong ito ay hinding-hindi tatahimik. Sobra ka na talaga. Isusumbong kita sa pulis. Uhulihin ako. Kaya ba nila? Maganda ang babaeng ito. Pahiram muna sa akin ng ilang araw. Kapag nagsawa na ako. Bastos. Walang hiyang babae. Nagawa mo akong saktan. Boss, ayos ka lang ba? Boss, boss? Boss! Lintik, lumalaban na sila. Bugbugin nyo! Tigil. Erlaiche, ano ba talagang balak mo? Kapitan ng baryo, Ano ba talagang nangyayari rito? pinahamak niya ang pasyente at binugbog pa ang mga tauhan ko. Kalokohan ang sinasabi mo, ikaw naman talaga ang pumunta sa aming klinika para manloko. Sinira mo pa ang klinika namin. Tama, saksi kaming lahat. Kung ayaw mong mamatay, mag-ingat ka sa pananalita mo. Erlaiche, kung anong klaseng tao ka, alam na ng lahat. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Umalis na kayo rito. Kung hindi ay ipapapulis kita. Swerte mo ngayon. Tabi. Hello, amo. Nawasak na namin ang klinika, pero may isang sengyawhin na humarang sa amin. Ayos lang. Ituloy nyo lang ang plano. Pasensya na, Itzen. Tinakot ka yata ni ate. Ate Yanli, bakit ganyan ang hitsura mo? Nandito ako para humingi ng gamot sa sakit. Matagal na itong iniinda. Tuwing dumarating, sobrang sakit talaga. Halika. Itong gamot sa sakit, hindi ko maibibigay kay ate. Pero kaya kong gamutin iyan. Kailangan ko lang si ate na makipagtulungan sa akin. Itzen, anong ginagawa mo? Ate, hubarin mo muna ang damit mo? Anong sabi mo? Ikaw na bata ka, paano mo nagagawa ito? Akala ko pa naman, totoo kang nanggagamot. Manyakis ka pala. Gusto mo lang akong chansingin. Ate? Ate, upo ka muna sa kama. Ate, makinig ka muna. Gagamitan kita ng acupuncture para umayos ang daloy ng dugo para sa susunod na dumating. Iyon, ang tiyan mo, hindi na sasakit. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre totoo yon. Sige na nga. Kuya Itzen. Bailing, nandito ka na pala. Kuya Itzen. Oo, Ano bang ginawa mo kagabi? Bakit mukhang pagod na pagod ka? dahil lang iyon kagabi. Itzen,
Pumunta si ate para magpasalamat. Itong tiyan ko kasi, salamat sa tulong mo kagabi. Kunin mo itong mga itlog. Galing ito sa sarili naming manok. Siguradong sariwa at maganda ang mga ito. Ay, wag na po. Kunin mo na, huwag ka nang mahiya. Sige, mauna na ako sa trabaho. Sige po. Salamat po ate. Itsen, ano bang ginawa mo kagabi? Iyong tiyan niya. Huwag mong sabihing binuntis mo siya. Paano namang mangyayari iyon? Suwo Itsen, binuntis mo ako. Dapat kang managot sa akin. Sino siya? Dinadala ko ang anak niya. Ayaw niyang maging responsable at lalong ayaw niya akong pakasalan. Hindi. Ako. Pakiusap, kailangang managot ka sa anak ko. Wala siyang kasalanan. Nagmamakaawa ako sa iyo, wag mo kaming iiwan. Wala akong ginawa. Lalaking basura. Talagang lalaking basura. Bailing. Tatay ng anak ko, hindi ka pwedeng tumakas sa akin. Ano bang? Pananagutan ang sinasabi mo. Hindi man lang kita kilala? Ikaw? Ay nako. Sinasabi mo pang hindi mo kilala? Talagang hindi ko siya kilala. Binuntis mo na nga ang babae. Gising ka na? Sarap ng tulog mo ah. Tatay ng anak ko, talaga bang nanatili ka sa tabi ko para bantayan ako? Huwag ka nang magpanggap. Noong inalalayan kita pabalik, sinuri ko na ang pulso mo. Hindi ka naman talaga buntis. Magsalita ka. Sino ba ang nag-utos sa iyo? At ano ang pakay mo? Napilitan lang din ako. Wala na akong ibang mapuntahan. May problema ba? May kakaibang sakit ang tatay ko. Para maipagamot siya, naubos na ang lahat ng pera namin. Wala na akong ibang paraan. Nangako sila sa akin na kapag sinira ko ang dangal mo, gagamutin nila ang tatay ko ng libre. Tara na. Dalhin mo ako sa tatay mo. Ha? Anong ha? Huwag mong kalimutan, isa rin akong doktor. Anak na babae, ito ba ang dinala mong doktor? Mukhang napakabata pa niya. Mapapagaling ba niya ang sakit ko? Siya ang dakilang manggagamot sa kabilang nayon, siguradong may paraan siya. Halika, patingin nga ako. Kumusta ang tatay ko? Mapapagaling ba ang sakit niya? Sakit na epilepsy ito. Bihira lang ang ganitong sintomas. Mahirap itong gamutin. Pero huwag kang mag-alala. Sa totoo lang ay alam ko ang paraan ng paggamot. Kaya lang, kailangan ng sakit na ito ng isang pambihirang halamang gamot na hindi alam ng karaniwang tao. Saan makakahanap ng halamang iyon? Hahanapin ko na ito ngayon din. Huwag kang magmadali. Pagliwanag ng araw bukas, sabay tayong aakyat ng bundok. Dr. Suwo, dito ba? Talaga bang may lunas? Sumama ka sa akin? Tara na, bumalik tayo para gamutin ang tatay mo. Salamat, Dr. Suwo. Doktor, Huwag ka nang magsalita. Unahin natin gamutin ang tatay mo. Tara na. Hello, amo. Ngayong nakuha na niya ang halamang gamot, sabihan ang mga mamamahayag. Kumilos na. anong nangyayari? Dito? Nandiyan na sila, tara. Nandito na siya, bumalik na siya. Ikaw ba ang doktor sa baryo na nanggagamot kay Matandang Ding? May nagulat sa iyo bilang peking doktor at pinagbabawalan mo ang pamilya na dalhin siya sa malaking ospital. Umalis kayo, bilis umalis kayo. Huwag kayong umalis, sandali lang. Huwag kang umalis. Sagutin mo muna ang mga tanong namin. Huwag kang umalis. Sagutin mo kami. Huwag kang umalis. Sandali. Huwag kang umalis. Huwag na kayong mag-umpisa sa harap ng bahay ko. Mas mahalagang gamutin ang tatay mo. Hayaan mo silang manood kung gusto nila. May karapatan kaming ilantad ang totoo. Tara, pasok na tayo. Tatay, Mga kasamahan sa trabaho, ako ay mula sa Donghua Media, ang punong mamamahayag na si Hiaren. Mula ako sa pamilya ng mga doktor at may alam din sa mga halamang gamot. Ang hawak kong ito ay tinatawag na halamang gamot na tumutubo sa mahalumigmig na gubat. Ang pinakamalaking katangian nito ay nakakalason.
Anong gagawin mo? Tumawag kayo ng pulis. Papatay siya ng tao. Tumawag kayo ng pulis. Anong Suwo ginagawa itself. mo? Sobra ka na. Papatay na si dakilang manggagamot Suwo. Tatay, gising ka na, tay. Suwo Itsen. Salamat, gising na ang tatay ko. Hindi maaari. Hindi maaari. Kanina lang ay. Layas. Visit! Hello, amo. Failed ang misyon. Umalis ka rito. Siguradong nagtataka kayo. May lason ang halamang gamot? Bakit ito nakakapagpagaling? Sa totoo lang, ito ay halamang pampalakas. Kamukhang kamukha ng halamang gamot, pero magkaiba ang epekto nito. Ang mga ugat nito ay gamot sa biglang sumpong. Alis na tayo, uwi na tayo. Maari mo nang sabihin ang lahat. Dr. Suwo, patawad po. Tumayo ka. Sino ang nagutos sa iyo nito? Dr. Suwo, kilala mo ba ang pamilya Seng? Pamilya Seng. Paanong naging sila? Iniligtas mo ang pinuno ng pamilya Seng? Kaya may nagalit sa'yo? Away mayaman na naman ba? Ang gulo talaga nito. Sino sa pamilya Seng? Hindi ko alam kung sino, hindi ko pa siya nakita. Pero mag-ingat kayo sa kanila. Sige na. Alagaan mo ang tatay mo. Huwag siyang ma-stress o mapagod. Magpahinga lang siya. Siya nga pala, ang paninira sa akin. Kailangan mong linisin. Salamat, Dr. Suwo. Pupunta ako agad pagkaayos ko. Itsen, busy ka ba? Tia, may masama ba sa pakiramdam? Tia, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Itatago ko itong sikreto. Hindi ito lalabas. Nabalitaan ko na ang galing mo ay subok na, kaya gusto kong sumubok. Sabihin mo lang kung ano ang sakit mo. Medyo matabang lang ako. Yung sa bagay na iyon, tungkol sa mga bagay na lalaki at babae, palagi akong walang gana. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Naiintindihan ko, Tia. Hindi naman ito malaking problema. At sa ating bansa, maraming tao ang may parehong sitwasyon sa iyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kang masyadong ma-excite, Tia. Ganito, bibigyan kita ng ilang gamot, inumin mo ito pag-uwi. Ang mga gamot na ito, dalhin mo at inumin. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ka na ng pagnanasa. Pero kailangan mong magpigil. Paano ko naman matitiis iyon? Tingnan mo ngayong nakita kita. Biglang naramdaman ni Tia na hindi naman pala malala ang sakit na ito. O kaya naman, suriin mo uli si Tia. Tia, hindi ganoon kabilis gumaling ang sakit na ito. Mayroon ka talagang ilang karamdaman. Pero kailangan mong makinig sa akin. Uminom ng gamot sa tamang oras. Bawal ang pakikipagtalik sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, sigurado ako na magiging masigla ka na uli. Sige na, sige na. Alam ko na, Dr. Suwo. Huwag kang mag-alala. Para sa kaligayahan ko, titiisin ko talaga ito. Magkano ba ang gamot na ito? Naku, hayaan na. Para na lang sa inyo at kay Director Liu. Para sa bagong buhay ninyo. Regalo ko na ito sa inyo. Ang batang ito, masyadong madaldal, pero ang tamis magsalita. Alam ni Tia ang tama. Mahal ang mabuting gamot. Hindi ako manlalamang. Aalis na ako. Ingat po kayo, Tia. Bakit hindi ko naisip iyon? Ito'y magkano? Isang kahon ng gamot mo. Epektibo ba ito? Hindi mahal. 1,000 piso ang isang kahon. 1,000. 1,000. 1,000? Nababaliw ka na ba? 1,000 piso. Isang tableta, 1,000 piso. Itoy, mukha ka namang bata at maayos ang pananamit mo. Bakit ka nang gagantsyo? Oo nga. $1,000 para sa isang tableta. Ginagawa mo ba kaming tanga? Ang mga gamot ko ay gawa sa mga mamahaling sangkap. Garantisadong agad na galing at mabilis na talab. Baka naman panloloko lang yan. May gusto bang sumubok? Libre lang? Titingnan ko nga kung anong pakulo ang gagawin mo. Ako, matagal nang may problema doon. Kahit anong gamot ay walang bisa. Kung matapang ka, gawin mo akong laging matikas ngayon. Kakainin niya talaga. Totoo ba? Hindi ba siya natatakot magkasakit? Dakilang manggagamot. Ang galing talaga. May nararamdaman na ako. Ngayon ang pakiramdam ko, kaya kong talunin ang 10. Napakaraming taon na.
Ngayon lang uli. Maraming salamat sa iyo. Hindi ako naniniwala. Ako nga ang susubok. Dakilang manggagamot suwo, ano itong ginagawa mo? Hindi ba't ikaw ang ikalawang Panginoon ng pamilya Seng? Matagal na tayong hindi nagkita. Dakilang manggagamot suwo, pinabayaan ba kayo ng aming pamilya Seng? Bakit ngayon ay nagtitinda ka na lang sa kalsada? Ikalawang Panginoon, mag-usap tayo sa tabi. Hindi nakakahiya ang kumita. Ayaw ko na sa mga mayayamang tulad nyo na magkaroon pa ng ugnayan. Bakit? Dahil nadamay ako sa inyo, huwag mong sabihing hindi mo alam. Ito, para sa iyo. Kunin mo na, huwag mong sasabihing nakita mo ako. Ayaw ko na sa inyong pamilya Seng na Malalim ang magkaroon iyong pa ng maling akala ugnayan. sa amin. Kung ganoon, bahala ka na. Sandali, akala mo ba libre ito? Magkano ba ito? Bibilhin ko. Patas ang presyo ko. $2,000. Halo? Sino ito? May kakayahan nga si dakilang manggagamot suwo? Sino ka? Ano ang kailangan mo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay gusto kong pumunta ka sa isang lugar. Paano kung tumanggi ako? Papayag ka rin. Bakit? Dakilang manggagamot suwo, wala akong masamang hangad. Ngayong hapon, sa Hongrentang sa Timog na Kalye, malalaman mo rin pagdating mo doon. Pasensya na, wala akong interes. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang iyong mga magulang? Anong sabi mo? May makikilala kang mga tao? Sila ang magbibigay sa iyo ng sagot? Ginoo, bibili ba kayo ng gamot? Jiang Sini. Ang senyorita ng Jiang Group ng 4 na dakilang pamilya. Ang Hongrentang na ito ay negosyo pala ng pamilya Jiang. Ginoo. Titingin muna ako. Sige po, maglibot lang kayo. Binibini, ayos ka lang ba? Ang lamig ng katawan mo. Pumasok ang malamig na enerhiya sa katawan mo. Napakalubha ng iyong sakit. Pero nagagawa mo pang sumalubong ng bisita. Hindi ko akalaing ang determinasyon ng babaeng ito ay ganoon katatag. Ayos lang ako. Hindi pwede. Malubha ang sakit mo, kailangan mong magpagamot. Marunong ka bang manggamot? Konti lang. Kung hindi mo mamasamain, pwede kitang gamutin. Tigil. Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba? Magagamot mo si Senyorita Jiang. Wala na bang tao sa klinikang Hong? O baka akala mo wala rito si Pun Hong? Lolo po, nandito na po kayo. Titingnan ka ng matandang ito. Bakit naging ganito? Ginoong Pun, anong klaseng pulso ang nakita mo? Ang ganitong pulso ay kilala bilang utos ng general. Alam mo ang utos ng general? Oo. Hayaan mong subukan ko. Kahit ang matandang ito ay hindi masuri, napakabata mo pa. Kaya mo ba? Lolo Pun, hayaan niyo siyang sumubok. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna sa tabi. Magluluto lang ako ng gamot. Ang bilis at swabe ng kilos niya, lalo na ang pagkuha ng pulso. Walang pag-aalinlangan. Patunay na hindi siya ordinaryo. Ginoong Pun, mayroon bang mali? Ang mga ito ay mga karaniwang gamot lang. Sigurado ka bang ang mga ito ay makakapagpagaling sa kanya? Ang bawat gamot ay may sariling katangian. Ginoong Pun, sigurado akong mas alam niyo ito kaysa sa akin. Akala mo kung sinong kampante kanina? Hindi ko inasahang ito lang ang gamot. Akala ko ay isa siyang henyo, hanggang dito lang pala siya. Tapos na. Mag-ingat ka. Ang gamot na ito ay kailangan ng oras para gumana. Huwag kang magmadali. Papunta na sila sa Hongrentang. Magtiwala kayo sa akin. Suwo Itsen, tingnan natin. Ang galing mo. Kung gagaling siya, mabuti. Pero kung mamatay siya, Senyorita, Unti-unti kong nararamdaman na tila umiinit na ang katawan ko. Pakiramdam ko ay ang init-init na. paano ito naging posible? Sinyi, kumusta ang pakiramdam mo? May iba ka pa bang nararamdaman? Wala naman akong masamang nararamdaman. Mas mabuti na kaysa kanina. Pagkainom ko ng gamot na ito, tila agad na galing na ang sakit ko. Hindi ito dapat mangyari.
Ang matandang ito ay nanggagamot na ng napakaraming taon. Kung ang gamot na ito ay kayang pagalingin ang sakit mo, ang lamig sa loob ng katawan mo ay dapat noon pa gumaling, bakit kailangan pang maghintay hanggang ngayon? Binata, maaari bang malaman paano mo ito nagawa? Nagdagdag lang ako ng sarili naming gamit. Nagdagdag ng sariling gamit. Maaari bang sabihin sa matandang ito kung ano ang idinagdag mo para magkaroon ng ganitong himala? Pasensya na. Ito ay lihim na lunas ng aming pamilya. Hindi ko ito maaaring sabihin. Binata, ano ang pangalan mo? Suwo Itzen. Ano, Itzen? Ano ang relasyon mo kay Suwo si... Siya ang lolo sa tuhod ko. Kilala mo ba siya? Nabalitaan ko lang siya. Nagtatanong lang ako. Napakabata mo pa. Pero ang galing mo na sa medisina, manatili ka na lang sa shop ko. Bibigyan kita ng sahod bawat buwan kung may hindi ka alam sa panggagamot o kung may mahirap kang makaharap, itanong mo lang sa matandang ito. Pasensya na, hindi pwede. Marami pang gagawin sa bahay. Kailangan mong magpahinga. Aalis na muna ako. Iho, magkikita pa tayo? Talagang hindi siya biro. Kilala pala ni Punhong si lolo sa tuhod. Ano kaya ang ugnayan nilang dalawa? Pati na ang taong nakaitim na iyon. Itzen, sa wakas nahanap din kita. May nangyari sa baryo. Ano ba ang nangyayari? Bilisan mo at pumasok ka na sa loob. Baka mawalan na tayo ng kapitan ng baryo. Ano? Tabi kayo, bilis. Nandito na si Itzen. Nandito na si Itzen. Tumabi kayo. May pag-asa na rin. Ate Yanli, kumuha ka ng mainit na tubig. Tia Husin, magbantay kayo sa may pinto. Nasa panganibang buhay ng kapitan. Sa loob ng 10 oras, bawal ang kahit sinong pumasok. Ano pang tinatayo-tayo nyo? Lumabas na kayong lahat? Sige, tara na, bilis. Ate, ano ba talaga ang nangyari? Bakit nagkaganito ang kapitan? Kapitan, nandito na po kayo. Tandaan nyo, dapat maayos na paglaki. Huwag ding magloko ang mag-asawa. Ingat po kayo, Kapitan. Ingat po kayo. Dapat tandaan, maayos na paglaki. Huwag ding magloko ang mag-asawa. Paano nangyari ito? Tumigil ka sa panginginig. Tumigil ka na. Paano nangyari ito? Hindi ito maaari. Naghihintay ang kapitan ng baryo na iligtas ko siya. Huwag kang mahihimatay. Huwag kang mahihimatay. Itzen, malamig sa sahig. Bumangon ka na agad. Kapitan ng baryo. Kapitan ng baryo. Kapitan ng baryo. Patawad po. Hindi kita mailigtas. Anak, hindi mo kasalanan. Lahat tayo ay may kahinaan. Huwag kang mag-alala. Pero ikaw ang kapitan ng baryo. Ang kapitan na itinuring akong pamilya mula bata. Kung wala ka, wala rin si Suwo Itzen. Akala ko ay himala ang galing ko. Pero ngayon, hindi kita mailigtas. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo iyan. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Siguradong kaya mo yan. Siguradong kaya ko. Siguradong kaya ko. Ang tagal na niya sa loob. Kaya ba talaga niya o hindi? Tiwala ako kay Itzen. Siguradong kaya niya. Ano nang nangyayari? Maayos na ba? Boss, nabigo na naman ako. Tanga. Lumayas ka.
ay Bailing. Kailan ka pa bumalik? Kuya Itzen, gising na. Pinatawad mo na ako. Tungkol sa bagay na yon, alam ko na ang totoo. Pasensya na kung napagbintangan kita. Napakabait talaga ni Bailing. Walang hiya. Maraming tao sa botika. Kulang na ang mga halamang gamot. Ano bang tinitingin-tingin mo? Ay, nakakainis. Bilisan mo at lumabas ka para tumulong. Diyos ko, bakit ako namumula? Nakakahiya talaga. Salamat. Maraming salamat. Ano bang tinitingin-tingin mo? Lalabas na yang mga mata mo sa kakatitig. Ang batang ito. Nandyan po ba si Kuya Itzen? Hinlian? May kailangan ka ba? Ako? Magpapa-check up sana. Sige, sumunod ka sa akin. Itzen, hindi ko rin alam kung sakit ba ito. Basta tuwing gigising ako sa umaga, malagkit ang pakiramdam ng katawan ko na parang may nangyari sa akin. Kung hindi ito sakit, baka minomolestya ako ng multo. Ano ang gagawin ko? Ang asawa mo at ang iyong mga biyenan, alam ba nila ang tungkol dito? Hindi nila alam. At saka nagtatrabaho sa malayo ang asawa ko, matagal na siyang hindi nakakauwi. Ang ganitong nakakahiyang bagay ay hindi ko rin kayang sabihin sa aking mga biyenan. Ate Hinlian, ang mga sintomas mong ito, kailan pa ba nagsimula? Parang noong umalis ang asawa ko para magtrabaho, hindi nagtagal, nagsimula nang mangyari ito. Ate, gabi na rin naman. Umuwi ka na muna at magpahinga. Magbabantay ako sa labas ng bahay mo, tao man o multo ang bagay na iyan. Tutulungan kita ngayong araw para mahuli siya. Kahit tao o multo pa iyan, tutulungan kita ngayong araw na mahuli siya. Sige, salamat Itzen. Walang anuman, bumalik ka ng tahimik. At saka, ang tungkol sa pagpunta mo sa akin, huwag mong sasabihin kahit kanino. Sige, naintindihan ko na mauna na ako. Titingnan ko lang kung sa mundong ito ay may multo ba talaga. Oh, kailangan kumalma. Napakalakas naman ng loob niya. Ang taong ito ay ang biyan ng lalaki ni Hinlian. Napakasama at walang hiya talaga. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang saktan pa siya nito. Ate Hinlian. Ako si Itzen. Narito ako para ihatid ang gamot. Dakilang manggagamot, Suo. Bakit naparito ka ng ganitong gabi? May emergency ba? Ate Hinlian. Ako si Itzen. Nandito ako para ihatid ang gamot. Dakilang manggagamot, Suo. Bakit napadalaw ka ng ganitong oras? May emergency ba? Pumunta si Ate Hinlian sa akin kanina para magpatingin dahil espesyal ang sitwasyon. Ngayon ko lang nadala ang gamot, ibibigay ko lang ito sa kanya at may sasabihin lang na paalala. Sige, maghintay ka lang, tatawagin ko siya. Hinlian, hinahanap ka ni Dakilang manggagamot, Suo. Dala niya ang gamot mo. Kuya Itzen, ano na ang nangyari? Nahuli ko na ang multo. Ang biyanan mo iyon. Ano? Nakita ko mismo. Eto, kunin mo ang gamot na ito. Mula nang umalis ang asawa mo, ang biyenan mo ay naghintay talaga ng pagkakataon. Matagal ka na niyang pinagnanasaan. Hindi na siya nakapagpigil kaya ginawa niya iyon sa iyo. Pero, parang nahihilo ako at lito. Hindi ba talaga ito gawa ng multo? Imposible. Sa tingin ko, nilagyan niya ng gamot ang inumin mo para malito ang isip mo. Anak na babae, inumin mo itong tubig. Sikreto lang sa pamilya? Ang bagay na ito. Pwede mong sabihin sa asawa mo o sa iyong biyanang babae. Kung hindi mo talaga ito matanggap, diretso ka na sa pulis para mahuli ang matandang manyakis na iyon. Naintindihan ko. Salamat sa iyo, Kuya Itzen. Walang anuman, pumasok ka na. Ano ba itong nangyayaring ito? Kuya Itzen, may nang-api sa akin. Nasaan? Humanda ka sa akin. Bailing. Huwag kang umiyak, nandito ako. Ang babaeng iyon, sinampal ako. Hindi ko siya malabanan. Bakit mo sinaktan ang kasintahan ko? Nagmamadali akong magmaneho, hinarangan niya ang daan ko. Maging aso ay hindi humaharang. Hinarang lang ang daan. Mananakit ka na agad.
Akala mo ba presidente ang tatay mo para maging ganyan ka nagmamayabang? Ako si Binibini Linbingsin, talagang nagmamayabang ako ano ngayon. Kung hindi ka masaya, tumawag ka ng pulis. Nakakita na ako ng mayabang pero hindi kasing lala mo. Nanakit ka na at marami pang rason kahit ano pa ang dahilan. Mali ang manakit ng kapwa. Sinaktan ko siya at ano ngayon? Anong problema doon? Ang pinakamalala. Babayaran ko kayo ng 1,000 at ilang daang piso para paalisin ang mga mahirap na tulad nyo. Sapat na iyon. 1,000 piso. Meron din ako. Para paalisin ang mga mayaman na tulad nyo. Sapat na rin iyon. Napakasama mo, papatayin kita, Daseng, sugurin mo. Sinaktan ko na siya. Anong pakinyo? Kung kailangan, babayaran ko kayo ng 1,000 at ilang daang piso para paalisin ang mga mahirap na gaya nyo. Sapat na yan. 1,000 piso. Meron din ako. Para paalisin ang mga mayaman na gaya nyo. Sapat na rin to. Napakasama mo talaga, papatayin kita, Daseng, sugod. Anong arte yan? Nasaan na ang yabang mo kanina? Bakit tiklop ka na? Hindi siya nagpapanggap? Anong ibig mong sabihin? Sakit sa puso mula bata. Sino ka ba talaga? Maituturing na. Parang isang doktor. Doktor! Sino ka ba talaga? Sabihin natin. Parang doktor na rin. Doktor? Sakit sa puso mula pagkapanganak, yan madaling bumalik. Kapag sa sobrang galit, wala nang lunas. Anong pangalan mo? Suwo Itzen, maghiganti ka kung gusto mo. Pwedeng tumawag ng pulis. Nakita naman ng lahat siya ang unang sumugod, ang ginawa ko ay depensa sa sarili lang. Ang sama ng bibig mo. Sige. Suwo Itzen, tatandaan kita. Hoy! Hindi ba tatandaan mo ako? Ito ang card ko. Itaga mo sa bato. Salamat ha. Lakasan mo, hindi ko marinig. Kuya Itzen, ang galing mo talaga. Sa mga ganyang tao dapat lang yan sa kanila. Bailing. Ano kaya kung... Dito muna ako ngayong gabi. Naku naman, bakit ba laging puro kalokohan ang nasa isip mo? Bailing. Ang ganda mo. Itzen, hindi pa ako handa. Natatakot ako. Ano bang iniisip mo? Gusto ko lang maghanap ng tahimik na lugar para lang makapag-usap tayo. At saka, kahit hindi natin magawa yon, pwede naman tayong maglambingan, di ba? Sa harap ng madla. Paano kung may makakita sa atin? Ang pangit naman tingnan. Pasikreto kang nag-book ng kwarto. Sinong nakakaalam kung anong balak mo? Kung alam mong masama ang balak ko, bakit sumama ka pa sa akin? Gaya nga ng sabi nila, kasunduan nila, yan gustong manakit at gustong masaktan. Hindi ba tatakas ka? Saan ka pupunta? Hello? Sino to? Hello, sino to? Ako yung iniligtas mo sa paradahan kanina. Bakit? Maghihiganti ka ba sa akin? Gusto ko sanang magpakonsulta. May kakaibang sakit ang mahal ko. Kakaibang sakit. Ako nga si Suwo Itzen. Ikaw pala si Suwo Itzen. Dakilang manggagamot Suwo. Ganito kasi yon. Mag-usap muna kayo riyan. Bibili lang ako ng maiinom. Dakilang manggagamot Suwo. Huwag mo sana akong pagtawanan. Hindi na gumagana yung sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw na nitong tumayo. Huwag kang mag-alala. May karanasan ako sa ganitong sakit. Tingnan natin ang kalagayan mo. Ito ay dulot ng sobrang pagpapakasasa. Senyales ito ng matinding panghihina. Reresetahan kita ng gamot. Sabayan mo lang ng tamang nutrition. Pero dapat mong tandaan, iwasan ang pakikipagtalik ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan na ito, bawal kang lumapit sa babae.
Sige po, susundin ko ang lahat ng sinabi nyo. Salamat, dakilang manggagamot suwo. Sa loob ng isang buwan, iwasan mo muna ang mga babae. Sige, susunod ako sa iyo. Salamat, dakilang manggagamot suwo. Hello? Masamang balita. Naghihingalo na si Lan Sengsao. Ano? Kamandag ng ahas. Dapa. Dapa kung ayaw mong mamatay. Ano ba talaga ang nangyari sa mahal ko? Maayos lang siya, pero may kailangan akong itanong sa iyo. Sige, magsalita ka. May nangyari ba sa pamilya Lan? Paano mo nalaman? Sabihin mo ang detalye. Namatay ang aming matandang Ginoo kahapon at nawala rin ang kanyang testamento. Ang mga abogado na kasama niya noon ay nawala rin silang lahat. Pati ang mga dokumento ay nawala na rin. Ngayon, lahat ng tao ay nakatutok sa testamentong ito. Ang mahal mo ang may pinakamalaking pagkakataon. Unang tagapagmana, di ba? Tama. Kaya naman pala, isa na namang away mayaman ito. Ang kalagayan niya ay dapat ilihim muna. Sabihin niyo na lang na hindi pa siya nagigising. Bakit kailangan gawin ito? Gawin mo ang sinabi niya. Dakilang manggagamot suwo, kumusta na siya? Ang kamandag ng ahas na ito ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Sa buong buhay ko, puro gawang mabuti ang ginawa ko at wala akong nasaktan. Bakit ito nangyayari? Huwag kang mag-alala dahil nagtagpo ang ating landas. Hindi kita pababayaan. Pero, kung nalason ka ng isang beses, maaari itong mangyari ng 2 beses. Maraming tao sa pamilya Lan. Mahirap mag-ingat sa lahat. Dahil hindi mapigilan. Bakit hindi tayo? Umatake na muna. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ang kamandag ng ahas ay inaatake ang resistensya mahigpit ang kondisyon sa paglason ang malason sa pag-inom ng tubig ay sa pelikula lang nangyayari. Dapat itong itago sa incubator. At saka, mula paglabas hanggang paglason hindi dapat lumampas ng 1 oras kung hindi. Mawawala ang bisa nito. Ang pinakaimportante, ang taong nilalason ay may problema sa laman loob. Naintindihan ko na. Ang makakalason ng mabilis at kilala ang kondisyon ko ay siya lang. Ikaw talaga. Biro lang iyon. May target ka na. Dakilang manggagamot suwo. Ang utang na loob ko ay tatandaan nitong si Lan sa mga susunod na mangyayari. Huwag mo na itong alalahanin. Kung ganoon, magpahinga ka na lang ng mabuti. Ginang Lan, manatili ka muna. Sige. Mag-iingat po kayo, Dr. Suwo. Pamilya Seng, Pamilya Jiang, at ngayon ay nadagdagang Pamilya Lan. 3 pamilya na sa 4 na dakilang pamilya ang may kinalaman sa akin. Nagiging kawili-wili na ang mga bagay-bagay. Hindi ba't sinabi mo kahapon na kung paglulutuan kita ng pagkain, ay sapat na iyon? Hangal. Napakatalino mo noon. Pero ngayon, bakit kahit anong sabihin ko ay pinaniniwalaan mo agad? Niloko mo ako. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Sino yan? Lumabas ka. Kung lalabas ka na ngayon, palalampasin ko pa ang buhay mo. Kung hindi... Bailing? Sino ka? Bakit ka nandito? Kuya Itzen, ako ito. Ako si Yulan. Si Yulan? Bakit ikaw yan? Ang mukha mo. Anong nangyari? Apo siya ng 3 tiya ng 2 tiya ko. Kung iisipin, may kamag-anak din kami. Kuya Itzen, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Pasensya na muna. Pupunta lang ako sa banyo. Kuya Itzen, balitang magaling kang manggamot. Kaya bumalik ako galing sa lungsod. Umaasa akong matatanggal mo ang mga sugat ko. Lason sa katawan, lunas sa lason. Tusok ng karayom, muling mabuhay dahil ito sa pekeng makeup. Ang mga kaklase ko sa paaralan
Araw-araw silang maganda manamit. Ako lang ang hindi. Hindi ako makapayag. Mas maganda naman ako sa kanila. Pero tinatawag pa rin akong probinsya ng manok. Pero hindi ko inaasahan na ang mga kosmetikong ito ay may sobrang heavy metals na sumira sa mukha ko ng ganito. Sinubukan ko silang kausapin pero pinaratangan pa nila ako at kakasuhan pa raw nila ako. Ginamit talaga nila ang mga lason na ito para manakit. Kuya Itzen, kailangan mo akong iligtas. Nakikiusap ako sa iyo. Kung hindi mo ako matutulungan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaya kong gamutin ang mukha mo. Kaya lang. Kailangan mong magtiis ng sakit. Kahit anong hirap pa iyan, ay kaya kong tiisin. Basta gumaling lang ang mukha ko. Sigurado ka bang kaya mong tiisin? Kuya Itzen, basta gumaling lang ang mukha ko. Kahit gaano pa kasakit ay titiisin ko. Sige. Kuya Itzen, salamat. Maraming salamat sa iyo. Bailing. 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 Sige na, Bailing, huwag ka nang magalit. Kuya Itzen, gusto ko na itanong sa iyo kahapon kung sino ba siya. Ate mo siya. Ate, asawa mo. Sino naman ako? Suwo Itzen, nakalimutan mo na ba? Ang kasunduan nating magpakasal. Suwo Itzen, namamangka ka pala sa dalawa. Nakatakas ka noong nakaraan, ngayon, hindi na kita hahayaang lumayo. Suwo Itzen, ikaw, paano mo ito nagawa sa akin? Yulan, napakaraming taon. Tinuring lang kitang nakababatang kapatid. At isa pa, hindi ko kailanman kinilala ang kasunduang iyon. Bukod doon, kami na ni Bailing, magpapakasal na kami. At siya ay nagdadalang tao na sa anak ko. Hindi ito maaari. Anong sinabi mo? Ako, paano mangyayari iyon? Tanungin kita, ang dalaw mo ngayong buwan, dumating ba? Kaya naman, dito sa sinapupunan mo ay may dinadala ka ng bata. Bailing, magiging ina ka na? Hindi pa tayo kasal. Balak ko sanang pumunta bukas kay matandang Seng para mag-propose. At kumuha na tayo ng marriage certificate. Suwo Itzen, paano mo nagawang maging traidor ka at talikuran ng ating kasunduan? Yulan, ngayong nasa lungsod ka na at nakapag-aral, mas malawak na ang iyong pananaw. Hindi ka na dapat makulong sa maliit na baryo na ito? Sa hinaharap, makakahanap ka rin ng mas hihigit pa. Pero, hindi ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Kundi ako, si Yulan, ang nagbago ang isip at ayaw na sa iyo. Matandang Seng! Ginoong Seng. Narito ako ngayon para formal na mag-propose. Mabuti. Itzen, ang nararamdaman mo para sa aking nakababatang kapatid ay matagal na naming alam. Ang aming pamilya Seng ay natural na. Gusto mong pakasalan ang aming senyorita ng pamilya Seng. Sino ka sa akala mo? Anong ginagawa mo rito? Tay, narito ako para tingnan kung magaling ka na. O baka naman, tinitingnan ko lang. Kung patay ka na ba? Ikaw. Tingnan mo ang tingin ng pamangkin ko sa akin. Kung hindi lang alam ng iba, iisipin nilang pinatay ko ang mga magulang mo. Seng Suda. Sumpa. Lumayas ka. Ikalawang tiyo, pwede bang maayos kang makipag-usap? Tingnan mo galit na si Lolo. Suwo Itzen, kilala bilang dakilang manggagamot Suwo. Sa pagiging manggagamot sa baryo lang. Gusto mong pakasalan ang senyorita ng pamilya Seng. Hindi ka karapat-dapat. Kung karapat-dapat o hindi, mukhang hindi ikaw ang magdedesisyon. Nandito si matandang Seng na lolo at si Ginoong Seng na tunay na kuya bilang ikalawang tiyo. Masyado ka yatang nakikialam. Ikaw? Ikalawang tiyo, gusto kong pakasalan si Suwo Itzen at saka buntis na ako sa anak niya. Ikaw? Bailing, ano ba ang nagustuhan mo sa mahirap na lalaking ito? Lahat. Mula ngayon, aking ka na. Mula ngayon, sa akin ka lang magiging mabuti. Huwag mag-alala, ikaw lang ang mahal ko.
Iilibot ko kayo sa mundo. Ayos ba? Halika. Sige. Halika na. Inom tayo. Ikaw nga talaga. Kilala mo ako. Ang mga bodyguard na iyon ay suot ang damit ng pamilya Seng dahil ito ay Seng Group at naging bastos sila sa akin. Bukod sa iyo, sino pa ba ang gagawa nito? May kaunting talino ka nga. Subalit, sa ganitong kaliit na talino, ang pangarap na protektahan si Bailing ay isang malaking kahangalan lamang. Ang kaya kong gawin ay higit pa sa maliit na talinong ito. Susuwo Itsan, ano ang ginawa mo sa akin? Ngayon, tingin mo pa rin ba ay maliit na talino lang ito? Ikalawang tiyo, o kaya naman, dapat ba kitang tawaging Bienan? Paano mo nalaman ito? Napakasimple lang. Galing ng karayom suriin ang daloy. Siyempre, pati na rin ang trato mo kay Bailing na iba sa ibang miyembro ng pamilya Seng. Kaya naman, Bienan, mas mabuting manahimik ka na lang. Baka hindi makontrol ng manugang ang lakas ko. Masama kung masaktan kita, magsalita ka na. Hayaan mo ako. Anong kailangan mo? Kung matalino ka, layuan mo agad ang mga tao sa pamilya Seng. Ang tinutukoy mong pamilya Seng ay si Matandang Seng o si Ginoong Seng. Kung gusto mong mabuhay, huwag ka nang magtanong ng marami. Pinapangako ko. Para kay Bailing, lalayuan ko ang inyong pamilya Seng. Narinig kong si ikalawang tiyo ay maraming koneksyon sa labas. Ang negosyo ay tungkol sa retoke at salamat po, Dok. Sakaling mayroon akong isang bagay na gustong ipagtanong kay ikalawang tiyo. Anong bagay iyon? Sabihin mo para marinig ko. Lasong pampaganda? Gusto kong malaman kung sino talaga ang nasa likod nito. Ikalawang tiyo. Bienan. Sige, pinapangako ko. Bigyan mo ako ng 3 araw. Ang tungkol kay biyan ng lalaki ay huwag mo nang babanggitin. Ikalawang tiyo. Huwag kang mag-alala. Ang tinutukoy mong pamilya Seng, si Matandang Seng ba o si Ginoong Seng? Kung gusto mong mabuhay, huwag ka nang magtanong pa. Pangako ko sa iyo, para kay Bailing, lalayo na ako sa pamilya Seng niyo. Mahal, ayos ka lang ba? Ang galing kaya ng mahal mo, anong mangyayari sa akin? Ang mga taong dumating ngayon sila ba ay mula sa pamilya Seng? Si ikalawang tiyo ba iyon? Bakit kanila pinuntahan? Wala lang iyon. Mahal, mahal, ang tamis talaga ng bibig ni Bailing. Unang araw pa lang natin ito. Ang sanay mo na akong tawaging ganyan? Ay naku, ano ba? Kumakain pa tayo. Anong pagkain? Nandito ka naman sa tabi ko. Ang mahal ko ay napakaganda niya. Ay ayaw ko, hindi pwede. Buntis na ako, hindi talaga pwede. Buntis ako, hindi pwede. Hindi ka ba nagtitiwala sa mahal mo? Doktor naman ako. Kapag sinabi kong pwede, pwede. Kahit hindi, kailangan pwede. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako ng mabuti. Itsen, may masamang nangyari. Hindi na yata kakayanin ni Kuya Luwo. Anong nangyari? Umakyat siya sa bundok para manguha ng gamot. Hindi sinasadyang nahiwa siya ng itak. Pakitingnan mo naman siya agad. Ang sakit talaga. Ipasok siya. Aray. Ayos na ate. Huminto na ang pagdurugo ni Kuya Luwo. Pag uwi niyo sa bahay, inumin lang ang gamot sa tamang oras. Sa loob ng 3 araw, babalik na siya sa dati. Talaga ba? Pero, ang mahal ng gamot na ito. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi mahal ang gamot na ito. Gawa lang ito sa mga ordinaryong halamang gamot. Hindi ba si Kuya ay nasugatan habang namimitas sa bundok? Nandoon pa ba ang mga halamang iyon? Kung nandoon pa, gagamitin na lang natin iyon bilang pambayad sa gamot. Ay, maraming salamat talaga sa iyo. Sa susunod kung kailangan mo ng tulong ni ate, magsabi ka lang sa akin. Oo nga. Isipin mo na lang na para ito sa magandang kapalaran ng hindi ko pa isinisilang na anak. Itsen. Bailing. Sakto lang. Samahan mo akong ihatid sina Kuya Luwo at ate. Sige po. Maraming salamat talaga sa inyo. Salamat talaga sa inyo. Mag-iingat kayo. Mahal, kapag nasa tabi kita,
Kampante ang loob ko. Kampante lang ba? Wala na bang ibang pakiramdam? Nako, nagiging pilyo na si Bailing ha? Sa totoo lang, mas gusto ko ang ganito puno ng karisma. Dahil nagsalita na si Mahal. Kaya si Mahal ay magsisikap pa ng husto. Hello? Sige, naintindihan ko. Sino yan? Tumatawag sa'yo ng ganitong oras. Wala lang. Matulog ka na ulit. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Bakit nagmamadali ka yata? Bitawan mo ako. Seng Suda, pati ako ay ginalaw mo. Gusto mo na yata mamatay. Kung talagang magaling ka, hindi ka sana nandito. Ikaw, Dala ko na ang taong gusto mo. Ang pangako mo sa akin, Huwag kang mag-alala. Ang nasa likod ng lasong pampaganda ay ikaw. sino ka ba? Pati ako ay ginalaw mo. Alam mo ba, na kapag binangga mo ako ay binangga mo ang buong pamilya Swe. Pamilya Swe? Ang pamilya Swe ng 4 na dakilang pamilya. Humph, ano ngayon? Takot ka na ba? Sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo ako ngayon din kung hindi. Kapag nakalaya na ako, papatayin talaga kita. Bilang bahagi ng 4 na dakilang pamilya na may kagalang-galang na katayuan, dapat ay maging mabuting halimbawa ka. Anong ginagawa mo? Ikaw. Suwo Itsan. Anong ginawa mo sa kanya? Kung may mamatay man dahil sa iyo, ayaw kong madamay. Binibigyan ko lang siya ng leksyon. Ibalik niyo na siya. Huwag nang kumuha ng video. Itigil nyo na iyan. Ano pang hinihintay nyo? Alalayan nyo ang ikalawang Panginoon sa loob. Opo. Dakilang manggagamot suwo, aming senyorita, ay iniimbitahan kang pumasok. Senyorita, narito na po siya. Senyorita Swe, bakit niyo po ako pinatawag? Matagal ko ng balita na sa Baryo Lanyang ay may isang dakilang manggagamot, nakilala bilang Ginoong Suwo. Sa pagkikita natin ngayon, mukhang napakabata mo pa pala. Magsalita ka. Nag-abala ka ng husto para lang makita ako? Ano ba talaga ang kailangan mo? Bilang isang doktor na gustong makita ka, sa tingin mo para saan ito? Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong muka ay sira na rin. Manahimik Naghahanap ka. ka ba ng gulo? Huminto kayo. Ano ba talagang balak mo? Utusan mo ang kapatid mong bawiin ang lason na makeup ipasara ang pabrika at humingi ng paumanhin sa publiko Bakit naman ako makikinig sa iyo? dahil kaya kitang iligtas. Ano ang sinabi mo? Ano ba talaga ang gustong gawin ni Suwo Itsen? Hello? Huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Nasaan na si dakilang manggagamot Suwo? Pabalik na siya agad. Maghintay ka lang sandali. Dakilang manggagamot Suwo. Sa wakas ay bumalik ka na. Lan Seng Sao, anong ginagawa mo rito? Narito ako para pasalamatan ka. Narinig kong kayo ni Nene Bailing. Ay kasal na at may papeles na. Narito ako para batiin ka. At syempre, para magpasalamat din. Dahil iniligtas mo ang buhay ko. Isa akong doktor. Tungkulin kong magligtas ng tao ang iyong pagbati. Ay natanggap na naming dalawa. Tungkol naman sa mga gamit na ito, ibalik mo na ang mga ito. Narito na rin lang ako. Hindi mo ba ako ililibre ng pagkain? May kailangan akong sabihin sa iyo. Nahanap ko na kung sino ang naglason sa akin. Kayo na naman, iyang mga away mayaman. Ayaw kong makialam at hindi ako interesado. Ang kapatid ko pala, iyong batang 10 taong gulang lang. Itinuturing kitang kaibigan, kaya sinasabi ko ito sa iyo. Narinig kong galing ka lang sa pamilya Swe. At nasangkot din sa pamilya Jiang. Hindi mo ba naisip kung bakit ang mga tao sa 4 na dakilang pamilya ay isa-isang lumalapit sa iyo? Kahit magkaiba ang ina, naging malapit kaming magkapatid sa turing, pero ngayon, gusto niya akong patayin. Kung gusto mong aliwin ko ang sugatan mong puso, wala akong oras. Ang tiyahin niya ay mula sa pamilya Swe at inamin niya na ang pamilya Swe ang nagpalason sa akin. Pamilya Swe. Swe Meipun. Tama, iyon ang ikatlong kapatid ni magandang Swe, na si Swe Meipun. Ano naman ang kinalaman ko riyan? Napakatalino mo. Hindi mo ba naiintindihan ang mga interes na nakataya rito?
Mapapagaling mo ba talaga ang mukha ko? Basta't maibalik mo ang dati kong anyo, kalahati ng ari-arian ng pamilya Sue ay ibibigay ko sa iyo. Kahit ikaw ang senyorita, nabalitaan ko na ang namamahala sa pamilya Sue ay hindi ikaw, kundi ang iyong ikatlong kapatid, na si Sue Maypun. Sandali lang naman akong nawala sa ayos kung wala ako sa pamilya Sue. Nilamon na sila ng 3 pamilya hanggang sa wala nang matira. Puro lang sila mga hangal na nag-aaway-away. Bawiin ang lason na makeup. Alisin ang lahat ng lason na makeup sa lahat ng mga tindahan. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Magandang Sue, huwag kang sumobra. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo patalikod? Kung sasabihin ko ang lahat ng ito sa buong pamilya Sue, sa tingin mo ba ay magiging kampante ka pa rin gaya ng ngayon? Ikaw, Ginawa ko na ang sinabi mo? Ang pangako mo sa akin? Totoo bang gagamutin mo na si magandang Sue? Hanggat kaya niyang ayusin ang tungkol sa lasong pampaganda at hindi na madagdagan ng mga biktima ang pagliligtas sa kanya, ay isang mabuting gawa. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pamilya Seng. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa pagliligtas mo sa aking lolo. Dahil kung hindi rin ako pakakasal sa iyo, hindi ba? Alam ko. Ang pamilya Sue at pamilya Jiang. Tila may alam si Ginoong Pun. Ano ang kinalaman ng pamilya Jiang sa akin? Ginoong Pun, noong huli ay binanggit niyo ang aking lolo sa tuhod. Gusto kong malaman tungkol sa aming pamilya Suo kung ano pa ang alam niyo. Ang pagpunta ko sa Hongrentang ay hindi nagkataon lang. May nagdala sa akin dito. Sabi niya, hanggat pumunta ako rito, malalaman ko ang katotohanan sa pagkamatay ng aking magulang. Iyon ang sinabi niya. Oo. Kaya pakiusap, Ginoong Pun. Sabihin niyo sa akin ang lahat ng alam niyo. Sige, sasabihin ko. Sa totoo lang, Tulong, saklolo. ikalawang senyorita. Ginoong Pun, pakiusap iligtas mo ang aking kapatid. Iligtas mo siya. Tingnan ko. Senyorita, ang matandang ito ay Hindi maaari. Magiging maayos lang siya. Ginoong Pun, napakahusay ninyo. Tiyak na maililigtas niyo siya, hindi ba? Sinmio, gumising ka. Ginoong Pun. Ikalawang senyorita, ito ay nalason siya ng misteryosong lason. Baka maaari kong subukan. Suwo Itsen, kaya mo ba talaga siyang iligtas? Susubukan ko lang. Senyorita, hayaan niyo siyang sumubok marahil magkaroon ng pag-asa. Dahil isa siyang apo ng pamilya Suwo. Suwo Itsen, kung maililigtas mo ang aking kapatid ang lahat ng nais mong malaman, ay sasabihin ko sa iyo. Sige, usapan na iyan. Tatlong oras na ang nakalipas. Huwag kang magmadali. Maghintay pa tayo. Ayos na ba si Sinmio? Ayos na siya. Nagtagumpay nga tayo. Sinmio, Sinmio, gising. Sinmio. Bakit hindi pa siya gumigising? Magigising siya bukas sa ganitong oras. Huwag kang mag-alala. Talaga ba? Sigurado ka bang ayos lang siya? Senyorita Jiang, kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit mo ako pinagamot sa kanya? Senyorita, hayaan mong tingnan ko. Senyorita, maayos na talaga ang ikalawang senyorita, hindi lang matatag ang kanyang pulso, hindi na rin siya nanghihina. Napakabuti nito. Ang kailangan kong gawin ay tapos na. Ang ipinangako niyo sa akin dapat niyo nang tuparin. Sino ba talaga ang pumatay sa mga magulang ko? Kayong dalawa. Kung ganyan pa rin ang inyong ugali, huwag niyo akong sisisihin. Nailigtas ko ang ikalawang senyorita. Pero tandaan niyo, kaya ko siyang pabalikin doon. Hindi maaari. Magsasalita na ako. Ibigay ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot at palalayain ko ang iyong asawa. Walang ganoong lihim na sining. Kuya, pakiusap palayain niyo na kaming mag-asawa. Wala talaga kaming ganoon.
Dahil wala silang alam, wala na silang silbi sa atin. Itapon na sila. Tandaan, gawin itong palihim. Huwag kayong magpapahuli. Mahal ko, wala talaga kaming lihim na sining. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, palayain nyo na kami. Noong dumating ako doon, patay na sa lason ang mga magulang mo. Tungkol naman sa kung sino ang may gawa, hindi ko talaga alam. Noong gabing iyon masyadong madilim ang paligid, kahit malapit lang ako. Ang kanilang mga mukha ay hindi ko malinaw na nakita. Kaya naman, hindi aksidenteng nalason ang mga magulang ko, kundi sadyang pinatay sila. Kaya naman, hindi aksidenteng nalason ang mga magulang ko, kundi pinatay sila. Oo. Naglakas loob silang patayin ang mga magulang ko. Pagsisihan nila ito. Anak, minsan, kailangan mong matutong magpatawad. Sa buhay kong ito, Suo Itzen, kung hindi ko alam na ang mga magulang ko ay pinatay, ay ayos lang sana, ngunit ngayong alam ko na. Kung hahayaan ko lang ito, tao pa ba akong maituturing? Sige na nga, dahil lang ito sa iyong lolo sa tuhod na hindi sinasadyang nakuha ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Bakit? Interesado rin ba si Ginoong Pun sa lihim na sining ng aming pamilya Suo na ito? Kung sasabihin kong hindi ako interesado, magsisinungaling ako. Pero, nagtitiwala ako kay Ginoong Pun. Huwag na nating pag-usapan ng pero. Anak, wala ring silbi ang payuhan ka. Mag-ingat ka na lang. Dahan-dahan lang, buntis ka pa naman, hindi ito mabuti para sa iyo at sa bata. Hindi pwedeng magmabagal. Buhay ang nakataya rito, sumama ka na sa akin. Anong nangyari na naman? Huwag kang tumakbo ng mabilis. Tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo ang anak ko. Kanina lang, nakikipag-usap ako kay Ate Singwan. Bigla na lang siya. Tingnan mo, bilis. Magpaanak! Ito hindi ko kaya ito. Ito. Ako. Tumawag na kayo ng ambulansya. Ako? Hindi ko na kaya. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Ako? Ako. Hay nako, wag ka nang puro ako riyan. Sabihin mo na lang kung kaya mo o hindi. Hay nako, ito naman. Mahal? Kahit patay nga kaya mong buhayin. Ano pa kaya ang magpaanak lang? Pampabilis lang naman iyan. At saka, ang anak ni Ate Singwan ay parang anak na rin natin. Hindi mo matitiis. Napabayaan lang sila, di ba? Sige. Bailing. Magpakulo ka ng tubig. Ang asawa mo ngayon. Ako na ang magpapaanak. Sige po. Magpakulo ka ng tubig. Ang mahal mo ngayong araw ay magpapaanak na. Sige po. Kumalma ka muna. Tuturukan kita. Kumalma ka. Huminga ka lang ng malalim. Ate Singwan, umiri ka pa. Lakasan mo pa. Kailangan mong magpakatatag, Ate Singwan. Gumawa ka ng paraan. Hindi ito uubra. Hindi siya makakalabas. Mukhang kailangan nating gamitin ang paraang iyon. Anong paraan? Pero, Anong pero mas mahalaga ang buhay niya? Bailing, lumabas ka muna. Kahit anong marinig mo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Ha? Para ito sa pagliligtas ng buhay. Sige. Isara mo ang pinto. Sige. Singwan para mailigtas kayo ng bata. Isara mo ang pinto. Sige. Singwan para iligtas kayo ng bata. Mukhang ngayon iyon na lang ang tanging paraan. Kuya Itzen, ikaw, Lahat ito para iligtas kayo ng bata. lahat para sa bata. Mahal, ikaw. Bailing, tumahimik ka. Pero, Lahat ito para makapagligtas. anong paraan ba ang ginagamit? Bakit ganoon ang naririnig na tunog? Posible kayang sila ay hindi maaari. Hindi nila magagawa ang ganoong bagay. Nanganak na. Nanganak na. Nanganak na siya. Lalaki ba o babae?
Isang batang babae. Kapag lumaki na siya tiyak na tulad ni Nene Singwan, siya ay magiging kasing cute. Ikaw at si Ate Singwan, kayong dalawa. Mapalad si Nene Bailing na may mahal na tulad ni Kuya Itzen. Nakakaingit talaga siya. Bailing. Bailing? Bye. Kuya Itzen, salamat kanina. Pusong manggagamot. Ang pagligtas sa iyo ay tungkulin ko lang. Kuya Itzen, talaga napakagaling ng iyong mga kamay. Nene Singwan, mag-ingat sa pananalita. Talagang nakakaingit si Nene Bailing. Ang mahal ni Nene Singwan ay aalagaan ka rin ng buong pagmamahal. May gagawin pa ako. Magpahinga ka muna rito. Huwag ka nang magalit. Naku naman. Hindi ba't sabi mo para ito sa pagligtas ng buhay? Bakit ngayon ikaw ang nagpapakita ng selos at tampo? Sinabi kong iligtas siya. Pero hindi ko sinabing gawin niyo iyon. Alin doon? Iyong ano nga, Masyado kang nag-iisip. Hindi iyon ang iniisip mo. tapos, ganoon mo lang na iligtas mo ba siya at ang bata? Oo nga, ngayon ang pulso ng mahal mo. Naku, masakit pa rin at nangangalay. Sas. Sige, mamasahehin kita. Napakabait ng mahal na asawa. Mahal na asawa, hindi mo ba gustong maranasan ang ganoong pakiramdam? Nakakainis ka. Tuloy ka. Magandang swe. Bakit ka na parito? Mukhang si dakilang manggagamot suwo ay makalimutin na ang sikat, ang ating naging kasunduan. Baka nakalimutan mo na rin? Hinding-hindi. Itinigil mo ang lason na makeup, gagamutin kita. Tanda ko iyon. Mabuti kung ganoon. Sa buhay ko, ayaw ko sa manloloko. Ang mga nanloko sa akin noon ay walang magandang kinahinatnan. Nagkataon lang. Ang mga nagtangkang takutin ako ay nakita rin ang kanilang malungkot na katapusan. Sinasabi mo bang pumunta si magandang Swe kay Suwo Itzen ng maaga? Posible kayang ang pamilya Swe ay nakikipagtulungan na rin sa kanya? Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Suwo Itzen, pagsisihan mong nabuhay ka pa. Sinasabi ko sa iyo, sa napakaraming taon, alin ba sa mga ginawa mo ang naging maayos? Kung wala ang iyong kuya, isa ka lang talagang walang kwentang tao. Tama po ang inyong pangaral, Lolo. Mula ngayon ay mag-aaral na ako ng mabuti sa aking kuya. Lolo, ikalawang kuya. Nakabalik na si Bailing. Itzen, nandito ka rin pala. Nakababatang kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita. Dakilang manggagamot suwo. Ikalawang kuya. Lolo, miss na po kita. Miss ka rin ni Lolo. Hayaan niyo pong suriin ko ulit ang inyong pulso, ang inyong itsura. Ang pulso ni Lolo ay maayos at matatag na sa ngayon. Wala na pong problema sa inyong katawan. Sabi ko na nga ba, siguradong maayos na ang katawan ni Lolo. Sengyong, isama mo si Itzen sa labas para mamasyal. Gusto ko lang makausap ang aking mahal na apo. Dakilang manggagamot suwo. Tuloy po kayo. Tungkol sa gamot na iyon, mayroon ka pa ba nito? Bakit? Hindi pa ba gumagaling ang sakit ni ikalawang kuya? Imposible iyon. Ang aking gamot ay mahal dahil sa kalidad nito. Ito ay agad na galing. Walang dahilan para uminom pa ng uminom nito. Siyempre ay mabisa ang iyong gamot. At dahil ito ay mabuting gamot, hindi ito dapat itago lang. Dapat tayong mag-isip ng paraan para ang lahat ay makinabang. Ang ibig bang sabihin ng ikalawang kuya ay, siyempre ikaw ang sa gamot, ako naman sa pagbebenta. Sa ating pagtutulungan, tiyak na sobra-sobrang kita. ganon pala iyon. Ikalawang kuya ay talagang matalino. Sinasabi ng lahat na si ang nakakatandang Ginoong Seng na si Seng An. Noong may sakit ang matandang Seng, gamit ang kanyang talino at lakas ng kulog ay itinaguyod ang buong pamilya Seng. Habang ang ikalawang Ginoo ay palaging naglalakwat sa walang ginagawa at naglulustay lang. Pero sa tingin ko, ang ikalawang Ginoo ay hindi gaya ng sabi sa internet na isang taong walang alam. Magbigay ka ng sagot. Ang bagay na ito, gagawin mo ba o hindi?
Sige. Pumapayag ako? Iyan ang tama. Pamilya tayo. Ang perang ito, dapat nating kitain ng magkasama. Ngunit, ang pagkunwaring mahina ng ikalawang kuya ay tila marami ng naloko. Ang mga bagay sa pamilya Seng, hayaan silang mag-agawan kung gusto nila. Ako naman, masaya na basta may kinikitang pera. Huwag kang mag-alala. Ang tungkol kay ikalawang kuya, hindi ko sasabihin kahit kanino. Tinatanong ka ni Lolo, ang batang si Itzen, kumusta ang trato sa'yo? Kung maglakas loob siyang apihin ka, sabihin mo lang kay Lolo o sa iyong kuya. Siguradong ipagtatanggol ka namin. Lolo, mabuti ang trato niya sa akin. Napakamaalalahanin niya. Mabuti naman kung ganoon. Sa pagkakita sa iyong kaligayahan, si Lolo ay talagang masaya para sa iyo. Huwag na kayong mag-alala, Lolo. Sa pagkakita sa inyong pagmamahalan sa isa't isa, tiyak na tapat kayo. May narinig ka ba mula sa kanya tungkol sa aklat na tinatawag na ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot? Ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Ano ba iyon? Sige na. Lumabas ka muna. Magpapahinga lang si Lolo. Itzen, Kuya, anong ginagawa mo rito? hinihintay ko si Bailing. Mahal, uwi na tayo. Mula nang ikasal kayo, si Itzen na lang ang nakikita mo, pati ang tunay na kuya mo ay kinalimutan mo na. Ano ang tinitingnan mo? Mahal, narinig mo na ba ang tungkol sa ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot? Ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Ikaw? Gusto mo rin ba iyon? Mahal, ako ba ay may nagawang mali? Nagalit ba kita o nalungkot ka ba? Magsalita ka? Bakit ka nananatili sa piling ko? Mayroon ka bang ibang balak? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Magsalita ka. Suwo, Itzen, nasisiraan ka na ba? Alam mo bang ang ginagawa mo ay nakakatakot? Bailing. 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 Mali ako, Bailing. Mali ako. Patawad. Patawad, patawad. May sakit ka ba? Bakit? Bakit sa likod nito ay may kinalaman din ang pamilya Seng? May narinig ka ba mula sa kanya tungkol sa aklat na ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot? Ate, gabing-gabi na, bakit ka na pa rito? Naparito talaga si ate para dalhan ka ng masarap ito ay mga kabute na pinitas ni panganay na Kuya Luo sa bundok. Si ate mismo ang nagluto nito. Tikman mo na agad. Ate, tunay ngang iisang isip tayo. Paano mo nalaman na hindi pa ako kumakain? Ikaw talagang bata ka, ang iisang isip ay hindi pwedeng sabihin ng ganyan. Nagbibiro lang ako kay ate, huwag mo sanang mamasamain. Nagbibiro lang ako kay ate, huwag mo sanang masamain ate. Heto, isang tagay para sa iyo ate. Salamat ate. Halika, isa pang ang baso. Siya naman ang mali. Talagang nakakapagtaka. Inom na. Suwo, Itzen, ang sama mo. Tapos na ang lahat. Huwag mo sanang sisisihin si ate sa plano. Takot na talaga akong maghirap. Napakagandang pagkakataon nito. Paano ko naman ito palalampasin? Suwo, Itzen, hindi man lang ako hinabol. Hindi na kita papansinin kailanman.
Bakit kayo nandito? Ikaw ang nagsabi sa akin na bumalik ngayong araw ng isang beses nakalimutan mo na ba agad? Ngayon na ang huling beses para sa iyong acupuncture at pagtanggal ng gamot? Sumama ka sa akin. Maayos na ang mukha ko. Maayos na ang mukha ko. Talagang maayos na. Dahil nandito si Suo Itzen. Walang anumang sakit. Ang hindi kayang gamutin. Talaga ba? Ang galing mo naman. Siyempre naman. Ang hindi ko lang alam, kung ang nawawalang tao, ay kaya mo rin bang mahanap at maibalik? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napansin na may kulang sa bahay nyo? Bailing. 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 Bailing? Nasaan ka ba? Tama na, huwag nang magpagod. Wala na siya rito kanina pa. Alam mo kung nasaan siya, dalhin mo ako agad doon. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero alam ko kung sino ang kumuha sa kanya. Sino iyon? Bailing. Umiyak ka ng isang gabi. Ang mga mata mo ay namagana. Pero ang lokong iyon ay hindi man lang alam kung nandoon ka sa bahay. Tama na, ikalawang tiyo. Huwag na po kayong magsalita, nasasaktan ako. Naiintindihan ko. Dadalhin ko siya rito ngayon din. Paluluhurin ko siya sa harap mo para humingi ng tawad sa iyo. Paluluhurin ko siya sa harap mo at hihingi ng tawad sa iyo. Ikalawang tiyo, ayaw ko siyang makita. Sige, naiintindihan ni ikalawang tiyo. Ang mga tao, patayin niyo agad ang batang si Suo Itzen. Tapusin niyo na siya. Ay, ikalawang tiyo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ay, aking Bailing, ano ba ang ibig mong sabihin? Ayaw mo siyang makita, pero ayaw mo ring ipapatay ko siya. Kung ganoon ay maghahanap ako ng tao para putulin ang ari niya. Ay naku, ikalawang Nangahas siyang tiyo. lumandi sa may asawang babae. Ang bastos na iyon. Bailing. Bailing. Hemp. Bailing, maayos ka lang ba? Suo Itzen, naglakas loob ka pang pumunta rito. Sasaksakin kita ngayon din. Sino ka ba? Nangangahas kang magwala sa teritoryo ng pamilya Seng. Pagod ka na bang mabuhay? Bailing, tingnan mo siya. Sa harap mo pa talaga. Nagdala pa siya ng isang bastusan lang na babae rito. Siya ay isang lalaking basura. Kung tatango ka lang, hahanap ang ikalawang tiyo para tapusin na siya. Ang lakas ng loob mong sabihing bastusan lang akong babae? Seng Suda, ikaw ba ay pagod na sa iyong buhay? Sino ka ba talaga? Kung sino ako si Magandang Swe. Ano? Magandang sway, hindi ito posible. Basta't nandito si dakilang manggagamot Suwo. Walang anumang imposible. Bailing. Lasing ako nung araw na iyon? Wala talagang nangyari. Walang matino sa mga lalaki. Bailing, mali ang sinasabi mo. Ang ikalawang tiyo ay tapat talaga sa iyo. Talaga ng pamilya Seng. Pinagbibintangan mo lang si dakilang manggagamot Suwo. Dalaga ng pamilya Seng, nagkamali ka kay dakilang manggagamot Suwo dahil si Ate Luo ay matagal nang nabayaran. Ang layunin ay para mag-away kayong mag-asawa. Para mapilitan kang lumabas ng mag-isa at pagkatapos ay saka kanila dudukutin. Anong ibig sabihin nito? Ikalawang tiyo, ikaw ba ang nagplano nito, ganoon ba? Bailing, paano ko magagawang saktan ka sa buong mundo? Ang tanging hindi ko sasaktan ay walang iba kundi ikaw. Hindi ang ikalawang tiyo. Hindi nga si Seng Suda, kundi... Aba, ang daming tao rito. Hindi ko akalain na magiging ganito karami ang tao. Bakit kayo nandito? Hindi ba't ikaw ang nagpatawag sa akin? Ako? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko ito isinulat? Bitag ito, bilis, alis na tayo. Gusto nyo bang umalis? Tanungin nyo muna ang mga tao ko kung papayag sila. Boss, nandito na ang lahat. Mali. Parang may kulang pa. Tukoy niyo ba ang pamilya Jiang? Ibig sabihin ba nito? Napakatalino ng plano nyo. Sinadyang ilabas ang tungkol sa ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Hindi ko akalain na ganito kabilis. Marami ang kakagat sa pain. Sue Meipon. Ang namamahala ng pamilya Sue. Ang lason na makeup.
Ikaw rin ba ang may gawa nito? Suo Itsen, maliit talaga ang mundo. Hinahanap-hanap kita kung saan-saan, at ngayon ay kusa kang lumapit. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katindi. Ngayon ay ilalabas siyang bangkay. Buhay man o patay. Swigwi, nababaliw ka na ba? Binabaliwala mo ba ang magandang swe? At naglalakas loob magwala sa harap ko. Ate, kahit papigilan mo ako ngayon, hindi mo maililigtas ang suo na iyan. Noon ay itinapon niya ako sa kalsada at napahiya ako ng husto. Ngayon kahit anong mangyari, papatayin ko talaga siya. Papatayin ko siya. Talaga ba? Gusto kong makita kung sino ang nagmamayabang dito. Hanggat narito ako ngayon, titingnan ko kung sinong magtatangkang galawin ang aking asawa ng apo at ang kanyang mga kaibigan. Magaling talaga si dakilang manggagamot suwo dahil pati si matandang Seng ay napaoo niya. Hindi kita kailangan pakitang tao lang ang ginagawa mo. Itsen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Magkapamilya tayo. Sino ang kapamilya mo? Bailing, ano ba talaga ang nangyari? Walang kinalaman si Bailing dito. Ito ay sa pagitan nating dalawa. Pumunta ka ba rito ngayon? Para rin basa ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Anong sabi mo? Ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Ibig sabihin ba nito? Alam mo kung nasaan ito? Sabi ko na nga ba, pinakasal mo si Bailing sa akin para lang ipahanap sa kanya ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Nagkakamali ka lang. Ako ay... Pwede bang igalang nyo ang nararamdaman ko? Nandito ako para ubusin lahat kayo. Ano ba itong pinagsasabi nyo sa akin tungkol sa ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot? Pangatlong kapatid, kung lalaban tayo ng harapan, baka hindi natin kaya. Sinong nagsabing lalaban ako ng harapan? Matagal na kayong nanonood dyan? Wala ba kayong balak lumabas? Napakatanga talaga ni Swe Maypun. Akala niya talaga ay tutulungan namin siyang pabagsakin si magandang Swe. Hindi man lang niya naisip na ang pamilya Swe ngayon ay kabilang sa 4 na dakilang pamilya dahil ba kanino iyon. Dahil porsigido silang sirain ang pamilya Swe, tayo na lang ang tutulong sa kanila. Kilos na. Oras na para lumabas tayo. Tingnan ninyong lahat. Ano ito? Sino ang nasa likod nito? Swe Maypun, para kanino ka nagtatrabaho? Hulaan mo? Hindi kaya mula sa pamilya Jiang sila. Hindi maaari. Bakit wala rito si Ginoong Seng? Hindi ko alam dakilang magagamot suwa. May kailangan ba kayo sa akin? Anan, bakit ka narito? Bensi, bakit kayong dalawa ay magkasama? Matandang Seng. Ay, ang tagal na nating hindi nagkita. Kahit na hindi na ako ang iyong personal na doktor ngayon. Kailangan ko pa ring sabihin sa iyo na ang katawan mo ay masyadong matigas ang ulo. Anong ibig mong sabihin diyan? Kung namatay ka na lang sana ng tahimik, wala na sanang ganitong gulo. Mukha ka na talagang malapit ng mamatay. Pero pinilit mo pang hanapin ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot para lang pahabain ang buhay mo. Nakakaawa ka talaga. Ikaw? Lolo? Seng-an, ito ba ang gusto mo? Ikaw rin ba ang nagbigay sa akin ng lason noon? Ako nga, sisihin mo na lang ang sarili mong matandang hukluban. Masyado ka ng matagal na bubuhay. Ang tunay na kapangyarihan ng kumpanya ay hawak mo ng mahigpit sa iyong mga kamay. Habang ako ay isa lamang natautuhan. Kuya, paano mo nagawang itrato ng ganyan si Lolo? Tumahimik ka. Isa ka lang namang anak sa labas. Wala kang karapatang tawagin akong kuya. Sinong tinatawag mong anak sa labas? Pupunitin ko ang bibig mo? Sinasabi kong anak mo siya sa labas. Nasasaktan ka ba? Noong niloko mo ang tatay ko at nakipagtalik sa babae niya, minuntis mo ang babaeng iyon na bastusan lang. Kung hindi siya anak sa labas, sino pa? Ano ang sinasabi mo? Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Ikalawang tiyo. Hindi totoo ang sinasabi niya, di ba? Lolo, ako. Bailing, ayos lang.
Kahit ano pa ang iyong pagkatao, sa buhay na ito, ikaw ay para kay Suo Itzen, ang tanging asawa. Mamahalin kita magpakailanman. Tama na, Suoitsen. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Dahil ang pinatay ng lolo niya ang mga magulang mo, ibinupuntun mo ang galit sa kanya. Tama na. Huwag nang maraming daldal. Ginoong Seng, bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Ang mga ipinangako mo sa akin noon, magagawa mo pa ba? Siyempre. Ang lugar na ito ay napaliligiran na ng mga tao ko. Magandang swe, payo ko ay suko na kayo ng maayos. At kasamang iyong mga kapatid, ay umalis na kayo. Sway Maipun, Swegwi, kayong dalawang hangal? Alam niyo ba na nakikipaglaro kayo sa panganib? Gusto ko ito. Ang pamilya Swe balang araw ay masisira sa inyong mga kamay? Bahala na sa oras na iyon. Basta patayin ka muna at magiging kampante na ako. Dalhin siya. Kaya kong maglakad mag-isa. Ginoong Seng, ang inyong mga usaping pampamilya ay hindi na namin pakikialaman. Aalis na kami. Ano? Ito ay usapin ng pamilya Seng sa inyong sarili. Bilang isang tagalabas, mukhang hindi kami dapat makialam. Pingsin, tayo na rin. Huminto ka. Ayon sa investigasyon ko, kayo ni Suo Itzen ay tunay na magkaibigan. Iniligtas niya ang buhay mo. Ngayon kung hahayaan ka naming bumalik, hindi ba't pinakawalan ang kalaban iyon? Paano kung magkaroon ka ng sorpresang balik para magligtas ng tao? Ang bagay na wala akong pakialam ay ang prinsipyo sa grupo. Isa lamang akong negosyante. Hindi pa rin pwede. Interes ang mahalaga sa negosyante kung may kikitain ka. Babalik ka pa rin. Ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. Nasaan ang mga pamilya Jiang? Sabi ay nandito na sila. Bakit hindi pa umaakyat? Ginoong Seng, titingnan ko lang. Ginoong Seng, nandito na kami. Jiang Sini, bakit pati ikaw? Siyempre makikipagtulungan sa akin. Hanga ako. Sa mga tulad ng magkapatid na Jiang, makinig sa tama. Sumpa. Sumpa. Lolo? Sengyong, sa iyo na nakasalalay ang pamilya Seng. Lolo? Ako? Seng-an. Sa yaman ng pamilya Seng, wala kang makukuha kahit isang kusing. Depende yan kung makakaalis pa rito ng buhay. Pinagkatiwalaan kita pero ikaw nasumpa para lang makuha ang yaman ng pamilya Seng. Nilason mo pa ako. Ginagawa ko lang ang ginawa mo sa iba. Akala mo ba ang pagpatay mo sa nanay ko noon ay mananatiling sikreto? Anong sabi mo? Bailing, bilang mag-ama. Sa wakas ay magkakilala na tayo. Alam mo na ang lahat. Napakaraming taon para makuha ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Ilang tao ang pinatay mo, kahit ang mga mahal sa buhay ay hindi mo pinalampas. Para mapalapit kay Suoitsen, ang sarili mong apo ay pinakasal mo sa kanya para sumubok ng lason. Nilason mo ang sarili mong anak. At manugang na babae, matandang walang silbi galit ako sa iyo. Ikaw pala? Ang pumatay sa mga magulang ko. Ikaw? Matandang walang silbi. Ngayon na ang araw para ibigay ang pwesto. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Nananaginip ka. Ginoong Seng, tinawag mo ba? Kaming magkapatid dito. Para lang panuorin ang pamilya Seng sa palabas na ito. Siyempre hindi. Pinatawag ko kayo ngayon para kunin ang bangkay niya. Ito ang pinakanakakatawang biro na narinig ko ngayong taon hindi. Dapat ay mula nang isilang ako, hindi pa ako nakarinig ng ganito kagandang biro. Suo Itzen, tumahimik ka. Papatayin na kita ngayon. Tingnan natin kung mayroon kang kakayahan na gawin iyan. Pagharang ng mga acupuncture point. Ikaw, hindi ba't noon mo pa gusto ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot? Paano mo nalaman? Siyempre alam niya kung hindi, ay bakit hinayaan kanyang mabuhay ng matagal? Sa buong buhay ko, ang pinakapinagsisisihan ko ay ang iligtas ka, hindi. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa iyo, hindi ko mapapangasawa si Bailing. Suoitsen, huwag ka nang magdrama ang inyong parehong nagmamahalan. Ay itabi mo na lang sa impyerno at doon mo sabihin. Jiang Sine, kung gusto mo ang pamilya Jiang ay maging kasunod lamang ng aming pamilya Seng, na negosyo paalisin mo na agad ang matandang ito at ang mga nakakairitang taong ito. Ngayon din. Ginoong Seng, sa pag-asikaso sa mga taong ito ay hindi na kailangan na ang aming senyorita ang mismong gumawa nito. Bata, katapusan mo na ngayon kung gusto mong mabuhay sumuko na kayo ng maayos.
Kayo. Ang dahilan kaming pamilya Jiang ay nakatayo rito sa mundo ay hindi lang dahil sa aming talino, sa negosyo, kundi dahil sa may isang salita at sa aming katarungan. Si dakilang manggagamot Suwo ay tagapagligtas namin ng kapatid ko. Paano namin siya tatraydurin? Niloko niyo pala ako. Niloloko namin ang mga tulad mong makasarili at malupit na hayop. Pati ikaw na matandang walang silbi, kung hindi dahil noon. Sa panganay na Kuya Suwo na ginamit ang kanyang lakas para iligtas ang buhay mo. Mabubuhay ka ba ngayon? Pero para sa mahabang buhay, ay papatayin mo pa ang mga apo ng pamilya Suwo. Mukhang ating ko ay tamang-tama. Magandang Sui. Bakit ayos ka lang? Hindi siya kasing bobo mo. Dakilang manggagamot Suwo, ang utang na loob na ito, itong sila ay tatandaan. Pamilya Seng at Pamilya Jiang, ngayon ay nadagdag ang Pamilya Lan. 3 pamilya na sa 4 na dakilang pamilya ang may kinalaman sa akin. Nagiging kawili-wili na ang lahat. Hindi siya kasing bobo mo. Sa tingin mo ba talaga na ang nasa likod nito ay ang pamilya Seng? Dati ay hindi ako sigurado. Pero sa pagkakataong ito, gumamit sila ng ganoong paraan para paalisin si Beiling. At binalak pa siyang dukutin. Sapat na itong patunay na ang taong nasa likod nito ay kilalang kilala kami ni Beiling at alam din nila kung gaano kahalaga si Beiling sa puso ko. Ibig sabihin, ang taong palihim na kausap ko ay siya. Sabihin mo na ano ang dapat nating gawin? Gusto kong sakyan ang plano nyo. Hindi ba't gusto nyo ang isang libro? Ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Tama, pero isa lang itong libro. Paanong nangyari ito? Hindi kaya peke ito? Hindi. Ito na nga ang sinasabi ninyong mahiwagang ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Ito ay tunay. Paano ito nangyari? Ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot ay talagang isang aklat na walang sulat. Tanging ang nakatadhanang tao ang makakaunawa sa tunay na kahulugan nito. Ibig bang sabihin, ang ginamit mo ay ang sining na iyon? Tama. Kaya pala napagaling mo ang mukha ko? Hindi maaari. Hindi maaari. Paanong naging aklat na walang sulat ito hindi maaari? Lolo? Lolo? Layas. Hindi ka karapat-dapat na maging apo ko. Hayaan mo siya. Isa lang siyang baliw. Lolo, Mahiwagang sining magkakaroon na ako ng buhay na walang hanggan. Dahil gusto ninyong lahat ang aklat na ito, ibibigay ko ito sa inyo? Kaya pala, noon ang panganay na Kuya Suwo ay itinuring akong parang tunay na kapatid. Ngunit hindi niya ako hinayaang makakuha ng isang tingin sa ang mga lihim na sining ng dakilang manggagamot. Alam niya na hindi ako ang nakatadhanang tao. Kaya naman, kahit pag-aralan ko pa, ay hindi ko ito matututunan. Ginoong Pun, napakagaling mo na. Mas magaling ka pa rin hindi lang sa panggagamot. Maging sa iyong mga plano, ay tinalo mo ang matandang ito. Ano ang balak mong gawin sa mga taong ito? Sabi mo noon, maghihiganti ka. Posible bang balak mo talagang patayin sila mismo? Ano po sa tingin nyo? Ang matandang ito ay nagsabi na sa iyo na matutong magparaya. Magparaya? Hindi iyon ganoon kadali. Magkakaroon na ako ng buhay na walang hanggan. Kuya Itzen, ang magiging anak natin, pangalanan nating Suwo Mongsi. Sana ay lahat ng pangarap niya ay matupad. Susunod ako sa iyo. Nagsisisi ka ba? Magkakaroon na ako ng buhay na walang hanggan. Pinatay mo ang mga magulang ko. Pero hindi kita kayang patayin. Dahil kung hindi, ano ang pagkakaiba natin? Itawag mo ako sa pulis. Hindi ako nagsisisi.